Tesalonica 2. At partikular na ating babasahin sa hapong ito ay nandoon sa talatang 20. Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at aming katuwaan. Unang Tesalonica 2:20. Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at ang aming katuwaan. Palahal ng Panginoon ng pagkabasa ng kanyang salita, sumagot tayong manalangin. Ama namin, huwag sa amin ang kaluwalhatian. Huwag nawa kami sa oras na ito na magmataas sa mga bagay na dapat kami magpakumbaba sa kadakilaan ng iyong biyaya. Maunawaan naman namin, Panginoon, kung ano ang halaga ng gawain at ang ligaya na naidudulot ito sa lahat ng natilibog sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso at tawagan mo kami sa lahat ng aming pagkakasala. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Yeah. Ay tayo po mga. Dalawang bagay ang hindi dapat natin maisip sa talatang ito. Upang lubos natin maunawaan ang talatang ito, pagkatapos ating itong ipapaliwanag sa pamamagitan ng mga talatang nakapalibot sa kanya, ay dalawang bagay ang dapat na maintindihan natin na hindi dapat natin maisip sa talatang ito. Una, hindi intensyon ni Apostol Pablo na itaas ang mga miyembro sa kanyang paningin bilang pinaka-importante sa gawain ng Diyos. Nang pagka sinabi mo sa simbahan na kayo ang aking kaluwalhatian at katuwaan, kayo ang korona namin, na para bagang nagsasabi na kayo ang pinakamahalaga sa akin. Delikadong bagay, nagyaan tayo mag-umpisa, kaya uunahin ko na mga kapatid, hindi yan ang kaisipan na nais ng Diyos na maisip natin sa talatang ito. Walang ibang pinaka sa gawain maliban sa Diyos. Naparito tayo, hindi para ikaw ang maging kaluwalhatian, at hindi para ikaw ang maging aking kasiyahan, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Because sinabi niya na ang pagtitiwala ng Ebanghelyo ay galing sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit kapag ka nangangaral ang mangangaral ay hindi siya nagbibigay ng lugod sa tao. Unang Tesalonica 2:4. Kundi kung paano kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita. Hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. So una, hindi hangarin ng talatang ito na turuan ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos na isipin ninyo na sa inyong mga ministeryo ang estudyante nyo ang pinakamahalaga. Walang ibang pinakamahalaga sa gawain ng Diyos kundi ang Diyos na pinaglilingkuran natin at pinag-aalayan natin ang lahat ng mga gawain. Pangalawa, hindi intensyon ng talatang ito na turuan ang mga miyembro
na mag-isip sila sa kanilang sarili ng mga bagay na hindi nila dapat isipin. Basahin natin sa Roma 12:3. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na nasa akin, ay ibigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa sa nararapat niyang isipin. Hindi mo dapat malaitin ang tagapangaral mo at sasabihin mo sa kanya, ako ang iyong kaluwalhatian, ako ang kasiyahan mo sa ministeryo, kaya importante ako. Hindi dapat magkaroon ng ganitong klaseng pag-iisip ang mga miyembro, sapagkat hindi ka dapat mag-isip ng matatayog na bagay ng higit sa dapat mong isipin, kundi dapat pa nga tayo magkaroon ng kaisipan ni Kristo na magpakumbaba at maglingkuran sa isa't isa. Sinasabi ng Galasa sa stress, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagamat siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. So hindi ko hangarin ngayong hapon ito na magkaroon tayo ng maling pagkaunawa sa talata, kundi nawa maintindihan natin sa sinabi ni Apostol Pablo na ang mga anak ng Diyos, ang mga taga-Tesalonika, ang kanyang kaluwalhatian at kasiyahan, ay maunawaan natin ano ang halaga ng kanilang paglilingkod at ano ang kanilang kasiyahang nakukuha sa paglilingkod. Sapagkat pag pinag-usapan natin ang kaluwalhatian, pinag-uusapan natin ang kahalagahan. Maraming nag-iisip na ang paglilingkod sa Diyos ay walang kwentang gawain. At sasabihin nyo na ang mangangaral ay walang marangal na gawain sapagkat siya ay nangangaral lamang ng salita ng Diyos. Naiisipin natin, marangal ang pangangaral ng gawa ng salita ng Diyos at kayo ang ebidensya na ang gawain ito ay marangal. Hindi ito nawawalang kabuluhan. O sa maraming bagay, ito ay isang malungkot na gawain. Sapagkat hindi tayo higit sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesucristo ay tinawag na lalaking lipos ng mga kalungkutan. Subalit sa mga bagay na pinalulungkot tayo ng Diyos, ay may mga bagay din na pinasasaya tayo ng Diyos. Maraming bagay sa buhay ng mga mangangaral na hindi namin pwedeng sabihin sa inyo na baka kami ay maging kabigatan ninyo. Subalit kung may mga kabigatan kayo sa biyaya ng Diyos, ay sabihin ninyo upang kayo ay aming maipanalangin at magabayan sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Dalawang bagay ang dapat natin maintindihan sa talatang ito. Una, ang kaluwalhatian ng tagapaglingkod ng Diyos at ang kanyang kasiyahan sa ministeryo ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kasiyahan sa Diyos. Mahirap na sa ministeryong ito, masaya lang tayo kapag nandyan ang mga miyembro. Hindi mabuti sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos na kayo ay determinadong magturo kapag nandyan lang ang mga estudyante niyo. Dapat tayong magkaroon ng pagmamahal sa Diyos at kasiyahan sa Diyos na kagaya ng mayroon si Habakuk. Na sinabi niya na kahit wala ng bunga ang mga puno, magiging masaya pa rin ako sa Diyos. At kahit na ang puno ng igos ay hindi mamunga, at wala ng mga alaga doon sa kulungan, magiging masaya pa rin ako sa Diyos. Sapagkat ang kasiyahan ng lingkod ng Diyos ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kasiyahan ng Diyos.
At mababasa natin dito sa unang Tesalonica kung paano pinaulit-ulit ni Apostol Pablo yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa mga taga-Tesalonica sapagkat sila ay pinili ng Diyos sa kaligtasan at pinakitaan ng Diyos ng biyaya at yan ay kaluwalhatian ng biyaya ng Diyos. Basahin natin sa unang Tesalonica, Kabanata 1. Basahin natin doon sa talatang 5. Kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman at sa Espiritu Santo at sa lubos na katiwasayan na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming ipinakita sa inyo dahil sa inyo. At kayo ay nagsitulad sa amin at sa Panginoon nang inyong tanggapin ang salita sa malaking kapighatian na may katuwaan sa Espiritu Santo. Iisipin mo ang kalagayan ng simbahan sa Tesalonica na ito ay lugar ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, na lugar ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos kaya sila namumuhay sa mga mahahalay na gawain na hindi ka aasa na kapag ipinangaral mo ang ebanghelyo nito, tatanggapin nila at mababago ang kanilang buhay. Subalit ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging mabiyaya. Isang bagay lang na magiging kasiyahan ng pastor ang mga miyembro sa simbahan kung nakikita ko sa inyong buhay na naluluwalhati ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa inyo. Hindi ko sasabihin yan sa lahat ng Kristiyano. Kagaya na ang sinasabi ni Apostol Pablo ay hindi niya sinasabi sa lahat ng Kristiyano, kundi doon lamang sa mga Kristiyano na nakakita ng pagkilos ng Diyos. Talatang 7. Ano ba't kayo'y naging kuliran ng lahat ng nagsisisampalataya na nasa Macedonia at nasa Akaya, sapagkat mula sa inyo'y nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Akaya, kundi sa lahat ng mga dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pat kami ay wala nang kailangang masabi pa na anuman, sapagkat sila rin ay nagbabalita tungkol sa amin, kung paanong nangapasok kami sa inyo, at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Kung maiintindihan mo kung paano kahirap sa taong naturuan na tumalikod sa Diyos-Diyosan, hindi mo maiintindihan ang kaluwalhatian ng Diyos sa pagliligtas. Ang sinabi ni Propeta Ezekiel, nagkapangyarihan ng Diyos na alisin ng Diyos-Diyosan sa puso ng tao. Sa pagkatapos lagyan niya ng banal na Espiritu upang ang tao, imbis na sumamba sa Diyos-Diyosan, ay maglilingkod na sa tunay at buhay na Diyos. Kung ikukumpara mo yun sa konteksto ng ikalawang kabanata, talatang 13 hanggang 14, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Nakita natin yung context. Anong tinanggap nila ang salita ng Diyos, kumilos ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, at sila ay nagsipagsunod sa halimbawa ng mga apostol. Sila ay nagsipagsunod
doon sa mga persecution na dinanas ng mga simbahan sa Judea. Lagi natin tatandaan, mga kapatid, na ang layunin ng Ebanghelyo ng Diyos ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng Ebanghelyo ng Diyos ay kaluwalhatian ng Diyos. At ang tanging dahilan kung bakit ang mangangaral ay mangangaral at mangangaral ng paulit-ulit sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na luwalhatiin. Basahin natin sa Roma 11:36. Sapagkat sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Sa isang talata sa Pahayag 4:11, ganito ang nasusulat, marapat ka o Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at ng kapurihan at kapangyarihan. Bakit? Sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay nagsilitaw at nangalikha. At makikita mo kung yan ang intensyon ng Diyos sa kanyang paglikha, ay ang kaluwalhatian ng Diyos, ang lahat ng kasalanan na ginagawa ng tao sa daigdig ay merong isang ugat. At yan ang hindi pagluwalhati sa Diyos. Sa Roma 3:23 nasusulat, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot saan? Sa kaluwalhatian ng Diyos. Ipinakita ng tao ang kanyang pagrebelde nang pilit niyang binabawasan ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang pag-iisip. Roma 1:28 nasusulat, palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Sa Roma 1:21, basahin din natin, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nila bilang Diyos. Sa daigdig na ito, na komportable na ang tao na kilala niya ang Diyos. Hindi importante kung kilala mo ang Diyos. Ang pinag-uusapan dito kung ang buhay mo ba ay nakalulugod sa Diyos. Sapagkat nasusulat, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila niluwalhati tulad sa Diyos. Ay lahat ng kasalanan sa sanlibutan ay meron lamang isang punot dulo. Niwawalang kabuluhan ng tao ang Diyos. Alam na nga ng tao na ayaw ng Diyos ang mga bagay na pinag-uutos niyang huwag gagawin. Pilit pa rin ginagawa ng tao sapagkat sa palagay niya mas karapat-dapat siya sa Diyos. Natagpas siya ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Kasi ng kasalanan. Sa tuwing hindi natin sinusunod ang kautusan ng Diyos, ay sinasabi natin na mas marunong ako sa Diyos. At ako ang dapat masunod sa buhay ko. Kaya nga ang mga taong wala kay Kristo ay tinawag ng mga anak ng pagsuway. Sa makatuwid, meron lamang isang intensyon ng Ebanghelyo. Maibalik yung kaluwalhatian na ukol sa Diyos. Saan? Na nagsisimula sa puso ng tao sino magsasampalataya kay Kristo. Ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao hindi para sundin ang kanyang kalooban, kundi para gawin ang kalooban ng Diyos. Sinabi niya sa Juan 17:4, niluwalhati kita sa lupa,
sa pagkagawa ko ng mga bagay na pinagagawa mo sa akin. Naluwalhati ang Diyos sa buhay ni Kristo sapagkat walang ibang gawain si Kristo na ayon lamang sa kanyang sariling pag-iisip, kundi lahat ng ginawa ng ating Panginoong Yesus ay ayon sa kalooban ng Diyos. At pinagtiisan ni Kristo ang pinakamahirap na parte ng kanyang pagiging tao para maluwalhati ang Diyos. Basahin natin sa Juan 12, 27 hanggang 28. Sinabi ng Panginoong Hesus, ngayon ay nagugulumihanan ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin, Ama, iligtas mo ko sa oras na ito. Ngunit, pero, dahil dito ay naparito ako sa oras nito. Napapagabag ang aking kalooban, sabi ni Kristo. Pero wala akong magagawa, nagkatawang tao ako para sa oras na ito ng kabagabagan. At sabihin ko man, iligtas mo ako sa oras na ito. Matutupad at matutupad ang gusto ng Diyos. Talatang 28, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. At yung dahilan kung bakit kailangan pagtiisan ni Kristo ang krus ay para luwalhatiin ng Diyos ang kanyang pangalan sa oras na yun. At namatay si Kristo ayon sa kaluburan ng Ama. Basahin natin sa Isaiah 53. At ang talata ay 10. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Kailan? Nung pinahintulutan ng Diyos na mabugbog si Kristo. Para kanino? Para sa kaluburan ng Diyos. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ay niyuyurakan ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagkakasala. At hindi karapat dapat ang Diyos na tumanggap ng pagsuway mula sa ating mga tao. Kailangang maibalik. Bagamat hindi nawala sa Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang sinasabi ko, dapat mata sa Diyos ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. At isa lang ang paraan, ang isang banal at matuwid na pagsunod ni Kristo na hindi natin naibigay sa Diyos. Kaya nung namatay si Kristo, ipinamukha ng Diyos sa lahat ng tao na siya lang ang matuwid. Roma 3, 25 hanggang 26. Roma 3, 25 hanggang 26. Na siyang, umpisa natin sa 24, para makuha natin yung konteksto. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Yan si Kristo Jesus na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo
upang maipakilala ang kanyang katwiran. Inilagay ng Diyos si Kristo doon sa krus upang maipakita ng Diyos na matuwid siya. Dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa na nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katwiran sa panahon kasalukuyan, upang ang Diyos ang maging ganap at tagaaring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. Isipin mo sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong ng anak para sa ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng pagkakautang sa Diyos na hindi natin kailanman mababayaran. Pwede kanyang patawarin nang walang handog kasi Diyos siya. Pero nasaan ang kanyang katwiran dun. Gusto niya na ang tao ay magdili-dili sa kanyang kawalan ng karapatan na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Isang paraan para ang Diyos magpawalang sala. Dapat may magbayad ng kasalanan. Hayaan natin si Kristong mamatay upang kung magpapatawad ang Diyos, hindi magmumukhang konsentidor ang Diyos sapagkat may nagbayad ng kasalanan. Napakasarap isipin at parehas din na nakamamangha na lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ay una sa lahat para sa Diyos. Hebreo 9:14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili sa Diyos. Para kanino yung kamatayan ni Kristo? Una sa lahat, hindi yun para kay Satanas. Una sa lahat, hindi yun para sa iyo. Kundi para yung galit ng Diyos para sa atin mawala. Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sinasabi ni Kristo, sa akin ka na lang magalit. Hayaan mo yung mga tupa ko. Sapagkat hindi sila mapapahamak. Hindi sila kailanman mapapahiwalay sa aking mga kamay. Unawain natin mga kapatid, na dahil sa mga bagay na ito, nagpapatawad ang Diyos para sa kanyang sarili. Isaiah 43, talatang 25. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang. Alang-alang sa akin, sabi ng Diyos. Pinapatawad kita dahil sa akin, sabi ng Diyos. Kaya kita nililinis kasi may paggagamitan ako sa iyo. Purihin ng Diyos. Kasama tayo sa maraming mga basura sa sanlibutan na pwede na lang sanang pabayaan ng Diyos. Pero nakita ng Diyos ayon sa kanyang sariling panukala, gagamitin ko to, pero hindi ko to pwedeng gamitin madumi. Kaya lilinisin ko to. Patatawarin ko to. Makakapanalin ko to sa pamamagitan ng aking salita. Ibibigay ko ang aking bugtong na anak upang maging garantiya niya sa buhay na walang hanggan. Isusubo ko ang banal na Espiritu upang gabayan siya sa banal na paumuhay. Alang-alang sa Diyos. Kaya ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ng awit 96,
Verse 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian. Ipagsabi ninyo ng Ebanghelyo, ipagsabi ninyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang Diyos ay maluwalhati sa kanyang pagiging mabiyaya. At yun ay kamanghamanghang bagay. Na yung batong itinakwil ng mga tagapagtayo, yun na naging pinaka-importanteng parte ng pagtatayo ng Diyos. At ito ay kahangahangang bagay. Sinabi ng Panginoon sa Mateo 28, talatang 18, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa akin sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo. Gawin ninyo silang mga alagad. Bakit? Sapagkat ang Diyos nag-aari sa langit at sa lupa. Walang sino mang tao ang may karapatan sa daigdig na to na sumunod sa kanyang sariling kalooban. Sapagkat ang Diyos ay hari sa langit at sa lupa. At babalik ang Panginoon ang lahat ng sumusuway sa kalooban ng Diyos at hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos ay parurusahan ng Diyos sa impyerno. At yan, yung pagnanasa para sa kaluwalhatian ng Diyos, yan na nagbibigay ng apoy sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi pagpapadami ng membro. Hindi ka humahayo para dumami ang membro. Kasi kahit anong dami niyan, at dinala mo yan sa loob ng simbahan, at nangaral ka ng salita ng Diyos, isa-isang mawawala yung mga hindi ligtas. At hindi naluluwalhati ang Diyos sa mga taong hindi sumampalataya kay Kristo. Bakit ba si Kristo iniangat sa langit? At sinabi ng banal na kasulatan, binigyan siya ng Diyos ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Kristo ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang lahat ng bibig ay magsasabing si Kristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Na kung ipahahayag mo si Kristo na iyong Panginoon, naluluwalhati siya sa buhay mo. Sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya nga sinasabi sa 2 Korinto 4, basahin natin. Talatang 4. Pag-umpisa natin sa Christ. Para maunawaan natin na kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Na kung ang aming Ebanghelyo ay natatago pa, ito ay natatago sa mga napapahamak. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Walang ibang mensahe ang Ebanghelyo. Alin? Walang ibang mensahe ang Ebanghelyo kundi ang kabutihan ni Kristo. Si Kristo walang kasalanan. Si Kristo namatay para sa mga kasalanan. Hindi mensahe ng Ebanghelyo ang kaluwalhatian ng tao. Kaya habang sinasabi natin na ang tao ay walang pang-asa sa kanyang pagkakalugmok sa kasalanan, doon naman naluluwalhati ang grasya ng Diyos. Walang ibang mensahe ang Ebanghelyo. Ang kaluwalhatian ni Kristo. Na kung hindi na iintindihan ng mga tao na kahit iposisyon nila yung Nazareno, hindi nila nauunawaan kung anong maganda sa kamatayan ni Kristo sapagkat sila ay napapahamak, mga binulang ng Diyos ng sanlibutan ito. Araw-araw silang nagsusuot ng rosaryo at doon nakabitin yung imahe ni Kristo na nakapako sa krus, pero hindi nila naiintindihan kung bakit nakapako si Kristo sa krus.
Mas naniwala pa sila sa puso ni Padre Pio na hindi naagla sa dami ng formalin. Pero hindi nila sinampalatayan na isang beses ka lang titingin kay Kristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Punas-punas ka ng panyo. Paluhod-luhod ka sa bato. Pasayaw-sayaw ka pa ng kanto ninyo. Hindi mo na isip na lahat ng bagay na yan walang saysay. Isa lang ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Kristo para mamatay at muling mabuhay. Kaya nga, ano ang epekto ng kamatayan ni Kristo sa krus? Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, may epekto yan sa buhay mo. Anong sinasabi ng unang Korinto 10:31? Kaya't kung nagsisikain man o nagsisiinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sinabi sa unang Korinto 6:19-20, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Bakit? Sapagkat kayo'y binili ng may halaga. Alam ninyo kung anong ibig sabihin na tayo ay binili ng may halaga. Tumutuko yan sa kamatayan ni Kristo. Tumutuko yan sa dugo ni Kristo na inilagay, na ibinuho sa krus para ating maging katubusan. Namatay si Kristo, kaya ibigay mo, na luwalhatiin mo ang Diyos sa iyong katawan. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili sa iglesia upang sa tuwing ipangangaral ang salita ng Diyos, malilinis ang iglesia, mapapabanal ang iglesia. Yan ang ibig sabihin ng pagbibigay ni Kristo ng buhay. Kaya ano man ang ating gagawin, kumain man tayo, uminom, gawin natin lahat. Hindi para sa kasiyahan natin. Hindi ka kumakain para maging masaya. Pangalawang bagay na lamang yan, kundi una sa lahat, kumakain ka. Umiinom ka, nagtatrabaho ka. At lahat ng iyong ginagawa, nagiging mabuting magulang ka. Naging mabuting estudyante ka sapagkat gusto mo na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Kasi anak ka ng Diyos at namatay si Kristo para sa iyo. Kung hindi ganyan ang epekto ng Ebanghelyo, hindi yan Ebanghelyo. Sapagkat ibinabalik ng Ebanghelyo yung kaluwalhatian na nararapat sa Diyos. Ang sabi ng Ebanghelyo, ang Diyos ay naghahari na. Ang sabi ng Ebanghelyo, eto na ang panahon. Magbabalik na ang Panginoon. Kayong lahat ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Mateo 5:16, na ang ating mga liwanag ay dapat magliwanag sa harapan ng tao upang makita nila ang ating mga mabubuting gawa. Yes. At ano ang gagawin ng mga tao? Para ang Diyos, ang Ama natin sa langit, ay maluwalhati. Yes. Hindi ka naging anak ng Diyos para lang magpasaway sa Diyos. Ginawa kang anak ng Diyos para maluwalhati ang Ama natin sa langit. Pamagitan ng ating mga mabubuting gawa na alam natin na hindi naman natin magagawa kung hindi tayo nakipag-isa kay Kristo. Sa pamagitan ng pananampalataya.
Basahin natin sa unang Pedro. Unang Pedro 12, na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipagsalita nila laban sa inyo tulad ng nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kahit sabihan ka ng masama ng mga taong walang Diyos, tuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, isa pang talata, unang Pedro 4:11. Umpisa natin sa 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So binigyan ka ng kaloob, yung palang kaloob na binigay sa iyo, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos ng kanyang masaganang biyaya na dapat ipaglingkod natin sa bawat isa. Na kung ang sino man ay nagsasalita ay gaya sa mga aral ng Diyos. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay kagaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Para ano? Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Nasa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Amen. Naalala ko na itong talatang ito ang ating tema sa anniversary ng naging pastor ako sa simbahan. At sa umpisa pa lang, nilagay na tayo ng Diyos doon sa isang layunin na wala tayong ibang gagawin kundi ang mga bagay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Simulan, ano man ang aking kalagayan sa biyaya ng Diyos, ang aking ipinangangaral ay ang kaluwalhatian ng Diyos. At ano ang punot dulo ng lahat ng ito? Mga kapatid, kahit yung mga taong pupunta sa impyerno, pinahintulutan ng Diyos yan para sa kaluwalhatian ng kanyang biyaya. Basahin natin sa Roman 9:22 hanggang 23. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nakahanda na sa pagkasira, upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian. Ulitin natin ang basa. Ano kung ang Diyos ay inibig na ihayag ang kanyang kagalitan at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, ay nagtiis ng malaking pagpapahinuhod sa mga sisidlan ng galit na nangahahanda na sa pagkasira, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Nasa kanya-kanyang inihanda ng una pa kaluwalhatian. Kung iisipin mo kung lahat ay nagkasala, lahat dapat pupunta sa impyerno.
wala sa atin ang karapat-dapat ay iligtas ng Diyos. Na habang nagtutuloy-tuloy ang tao na pumupunta sa impyerno, hindi yung gusto ng Diyos, pero yun ay magiging resulta ng pagiging makasalanan ng tao. Balit pinahintulutan niyo ng Diyos bilang manifestasyon ng kanyang awa doon sa mga sisidlan ng awa na kanyang inihandanan ng una pa para sa kaluwalhatian. Upang sa dulo nito, walang ibang hangarin si Kristo. Sa pangangaral ng Ebanghelyo na tinanggap natin at ngayon mga anak tayo ng Diyos, walang ibang hangarin si Kristo. Kundi sa darating na panahon, makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Juan 17:24, at ito ay dakilang panalangin ng Panginoon. At ito ay ating sinasampalatayanan sapagkat walang panalangin si Kristo na hindi pagbibigyan ng Diyos. At anong panalangin ni Kristo? Ama, yaong ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuo kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko. Isa lang ang dahilan kung bakit gusto tayong isama ni Kristo sa kanyang lugar. Para naman makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. At lumangha tayo sa mga bagay na si Kristo kahit hindi natin nakikita, minamahal natin. Pero isang araw makikita natin si Kristo ng mukha. At yun ang dahilan. Para ano? Kaya ka isasama ng Diyos sa langit. Ano ba natin ng Diyos? Kaya ka isasama ni Kristo kung nasaan siya. Doon sa mga mansyon na inihanda ng Diyos, walang iba. Hindi para magnakaw ka ng ginto sa langit o anumang gusto mong bagay doon. Marami kayong gustong tumanggap sa Panginoon kasi gusto niya sa langit kasi walang hirap doon. Natural, magtanong ka, sinong gustong pumunta sa impyerno? Wala. Pero magtanong, sino sa inyo mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos? Walang ibang agenda na meron sa langit kundi umawit sa Diyos ng banal ang Diyos. At karapat-dapat ang kordero na siyang namatay sa kaluwalhatian at karangalan sapagkat tinupos niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan ang agenda sa langit. Hihinto ang lahat ng gawain. Pero ang kaluwalhatian ng Diyos ay palaging dapat nananariwa. Hindi ang pag-aakay ng kaluluwa ang pinakapangunahing gawain ng simbahan. Ang pinaka-importanting gawain ng simbahan ay luwalhatian ng Diyos. Sapagkat kung nasaan ang kaluwalhatian ng Diyos, nandoon ang mga taong masaya na lalabas at sasabihin nila, tanggapin niyo si Kristo. Hindi nyo ba nakikita na masaya kami sa pananampalataya namin? Kasi hindi lang kami nagsisimba. Sa tuwing napapakinggan namin ang salita ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos. Gusto ko naluwalhatiin mo rin ang Diyos. Kaya kita inaakay kasi masayang maglingkod sa Diyos. Kaya kita pinangangaralan kasi malungkot mamuhay sa kasalanan. At alam ko rin yun. Kaya wala akong ibang ipinangangaral sa inyo kundi salita ng Diyos kasi masaya ako sa salita ng Diyos. Kung meron akong ibang bagay na nagpapasaya sa akin, yun ang ipapangaral ko sa inyo. Kaya ang pangangaral na ito, hindi ito ang aking pangunahing trabaho sa buhay. Nabubuhay lang tayo para luwalhatiin ng Diyos. At ito ang aking ekspresyon ang kaloob ng pagluwalhati sa Diyos.
Yung trabaho mo dapat maging expression niya ng pagluwalhati mo sa Diyos. Yung pag-aaral mo maging expression dapat yan ng pagluwalhati mo sa Diyos. Hindi mo makukuha ang Diyos ng pakanta-kanta mo. Pa-praise and worship mo, mamuhay ka ng tama at bigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng bagay. At makikita ng mga tao, mabuting tao yan, purihin ng Diyos. Ano bang meron dyan? Ito mo sa amin ng Ebanghelyo. Kaya tayo nag-o-offering, hindi para mag-abuloy sa simbahan. Minamaliit natin ang Diyos kung sa palagay natin nag-aabuloy tayo sa Diyos. Hindi pulubi ang Diyos. Kung bakit tayo nagbibigay sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng bagay. Nasusulat, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Pumasok kayo sa kanyang mga pintuan at magdala kayo ng handog at purihin ninyo ang Panginoon. Maliit na bagay yung mga ginagawa natin. Kaya kung sasabihin ko sa inyo na kayo ang aking kaluwalhatian at ang aking kasiyahan, ito ang ibig kong sabihin. Natutuwa ako sa ministeryong ito sapagkat naluluwalhati ang Diyos at kinagigiliwan natin ang Diyos. Huwag mo sabihin na kung puro kawalan ng pagluwalhati sa Diyos ang gagawin mo rito, ay nakakatuwang bagay. Sinabi ni Pablo sa mga Hebreo, ang matuwid ay mamumuhay sa pananampalataya. Pero kung sino man ay tatalikod sa pananampalataya, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa Kanya. Ang kaligayahan ng manggagawa ng Diyos ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kasiyahan ng Diyos. Ang mga tao sa simbahan, hindi mo alam kung sino magiging kasangga mo sa lahat ng panahon. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Nagpapasalamat ako sa Diyos nandiyan kayo. Pasalamatan niyo rin ang Diyos nandito ako. Pero hindi kayo naglilingkod dahil sa akin at hindi rin ako naglilingkod dahil sa inyo. Binubuksan ko ang banal na kasulatan sa inyong harapan para sama-sama tayong maging masaya sa mga bagay na meron sa Diyos. Amen. Yan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Para sama-sama na ang ating mga damdamin ay kunin ng Diyos. At ang ating mga pangikain at ating mga kaisipan ay kunin ng Diyos. At bigyan tayo ng kapayapaan. At madama natin ang kapayapaan ng Diyos na lagpas sa lahat ng pangunawa at magiging totoo ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sa dulo, babalik ang Panginoong Hesus. At kung bakit siya babalik, para ipakita sa lahat ang kanyang kaluwalhatian. Ikalawang Tesalonica 1:9. Ikalawang Tesalonica 1:9 hanggang 10. O talagang umpisahan natin sa talatang 8 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alin, yung mga hindi nagsipakinig sa Ebanghelyo, ay parusahan ng Diyos. Kailan? Talatang 10. Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal. Babalik si Kristo.
para ipakita niya sa lahat na nagsisampalataya sa Kanya, tinupad ko na yung pangako ko sa inyo, halina kayo, uwi na tayo. Ano pa? At upang maging kahanga-hanga sa lahat ng nagsisampalataya. Pamimito si Kristo. Pangaluwalhatiin ang lahat ng mga banal. At hangaan ng lahat ng sumampalataya. Sa araw na yaon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Kung ngayon ay humahanga ka sa Diyos, darating ng panahon, walang paglalagyan ng paghanga mo. Pag nakita mo na si Kristo mismo at ang sugat ng kanyang mga kamay, ang sugat ng kanyang mga paa. Pag nakita mo ng mukha ng Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan, hindi mo mauunawaan. Ang kasiyahan natin ay ang kasiyahan ng Diyos. Ang kaluwalhatian natin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ang kaluwalhatian at ang kasiyahan ng mga manggagawa ay nandoon sa biyaya ng Diyos na nakakayag sa buhay ng mga anak ng Diyos sa gitna ng mga kahirapan. Naaaliw tayo sa mga patotoo ng pagpapatuloy. Sapagkat malalaman natin na ang ating mga paglilingkod ay hindi nawawalang kabuluhan. O alam natin na kahit magsipagtalikod kayo sa pananampalataya, walang talo sa gawain ng Diyos. Subalit isang magandang bagay kung makikita natin ang isa't isa na nagpapatuloy kahit mahirap, ito'y kasiyahan natin. At napapahalagahan natin ang gawain sapagkat alam natin na hindi tayo nagtatrabaho sa wala. Basahin natin sa 2:1. Unang Tesalonica 2:1. Kaya nga nalalaman nyo rin mga kapatid na ang aming pagkapasok sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Ikumpara natin yan sa 3:15 at 3:5. Unang Tesalonica 3:5. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya, baka sa anumang paraan kayo ay natukso ng manunukso at ang aming pagpapagal ay mawala ng kabuluhan. So sinabi ni Apostol Pablo, yung pagdating namin sa iyo hindi na sayang. Sa isang banda sinabi niya, kami ay kinakabahan, hindi kami mapanatag, na baka pagka pinukso kayo, yung aming pagtatrabaho sa inyo ay mawala ng kabuluhan. Talatang 6. Nang si Timoteo ay dumating sa amin ngayon na buhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At lagi kaming inaalalang mabuti ninyo na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo dahil dito'y naaliw kami. Hindi pala nasayang yung trabaho namin. Hindi pala nasayang yung pagtitiis namin. Hindi pala nasayang yung pagtuturo namin. Kasi nakita namin na kahit inuusig kayo at kayo ay tinutukso, hindi kayo napatinan. Yung ebanghelyo na tinanggap nyo ay pinanghawakan nyo. Dahil sa tulong na din ng banal na Espiritu na nananahan sa inyo, ito ay kaaliwan sa amin. Dahil dito'y naaliw kami mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapighatian. Hindi nawawala yung kapighatian sa gawain. Pero
gagaan yung kapighatian kung makakabalita ka ng mga Kristiyanong nagpapatuloy kahit mahirap. Lahat tayo may problema. So, hindi makaka-apekto sa atin yung problema. Kung nababalitaan mo na sa gitna ng iyong pagtitiis, may kapatid ka rin nagtitiis doon. At nangahawak sa pananampalataya at pinapalakas nyo ang isa't isa sa pamamagitan ng inyong parehas na pananalig sa Diyos. Subalit isipin mo, at ikaw ay nakasubsob sa gawain ng Diyos at ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya para sa kaluwalhatian ng Diyos at makakabalita ka ng mga Kristiyano na hindi siniseryoso ang gawain, na hindi nagpapatuwid at nagpapatuloy sa kanilang baluktot na pamumuhay. Ito ay nakapanghihina ng kalooban. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, kayo ang aming kaluwalhatian. Inisip ko na itong pangangaral ko, walang kwenta eh. At sabi rin ng sanlibutan, walang kwenta to. Pero nung sumampalataya kayo, naisip ko, may kwenta rin pala to. Inisip ko, wala nang halaga mangaral ng salita ng Diyos. Pero may nakita akong na bagong buhay. Kahit isa lang yan, purihin ng Diyos, may nabago. Amen. Hindi ba yan kaaliwan? Kaya sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kayo ang aming kaluwalhatian, kayo ang aming kasiyahan, kasi nakita namin na sa gitna ng aming mga kagipitan, wala na kami ng pag-asa, nakita namin kayo. Hindi pala nawawalang kabuluhan ang paglilingkod sa Diyos. At makikita mo rito na ito ay nag-uugat sa ating pagnanasa ng mga kapatiran ay lumago. Hindi dapat tayo tumigil sa ating pagnanasa ng kapatiran lumago. Hanggang sa gawin ng Diyos na palaguin niya yan sa pamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Basahin natin sa 3:10. Umpisahan natin sa 9. Sapagkat anungang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo, dahil sa buong kagalakan na aming ikinagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Gabit araw ay dinadalangin namin buong mingas na aming makita ang inyong mukha at aming malubos ang inyong pananampalataya. Iniisip ko na baka may kulang pa sa pananampalataya ninyo, gusto kong suplayan. At hindi yan matatahimik hanggang sa ikaw na rin mismo makakita na pinalalago sila ng Diyos. At yan ang iyong magiging kasiyahan. At yun ang magiging halaga mo sa gawain ng Diyos. Ang halaga ng naglilingkod sa Diyos ay wala sa kanyang material na kayamanan, kundi nasa mga bunga ng kanyang pagtatrabaho. Hindi ako maniniwalang mangangaral ako kung wala akong makikitang tarantado na naging matino sa biyaya ng Diyos. Hindi ako maniniwala. At tinawag talaga ako ng Diyos kung hindi ako nakakita ng mga imposibleng tao na inilapit ng Diyos sa pamamagitan ng simpleng panawagan ng kanyang Ebanghelyo. Hindi ko kayong ginamitan ng mga mapamulaklak ng salita. Hindi ko kayong pinatawa. Hindi ako marunong yan. Hindi ko kayong pinakitaan ng aking pagiging madiskarte. Kundi tinuro ko sa inyo ang pinakadakilang diskarte
diskarte sa buong daigdig nung ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para mailigtas sa mga kasalanan. Merong determinasyon. Magkaroon tayo ng determinasyon. Kanina sinabi ko magkaroon tayo ng pagnanasa na punan ang pangangailangan sa pananampalataya ng ating mga kapatiran. Pangalawa, magkaroon tayo ng determinasyon na kahit tayo mismo inuusig at nahihirapan para makapagpatuloy ang iba, magpatuloy tayo. At huwag tayong papagapi kay Satanas, magkat walang ibang hangarin si Satanas, kundi panlamigin tayo sa pananampalataya. Kaya nga ang pangharang mo sa kanya, pananampalataya. Sinabi ng banal na kasulatan, kunin ninyo ang kalasag ng pananampalataya para harangin nyo ang nagliliyag na palaso ng masama. Basahin natin sa Diyos. Dos 17. Ngunit kami mga kapatid na nangahiwalay sa inyong sandaling panahon, sa katawan, hindi sa puso, ay nagsisikap na lubha upang makita ang inyong mukha na may dakilang pagnanais, sapagkat nagnanasa kaming pumagyan sa inyo. Akong si Pablo na minsan at muli, at pinadlangan kaming sa Satanas. Sapagkat ano ang aming pag-asa, o katuwaan, o putong ng pagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpaparito? Minsan, tinuturuan tayo ng demonyo na tayong mga nangunguna sa gawain, magalit tayo sa mga kapatiran natin, tinuturuan natin. Pamamaraan ni Satanas para mawalan tayo ng kasiyahan at kalwalhatian. Na nagkakaroon tayo ng disconnection sa fellowship. Sa kagaya si Pablo, hindi siya makapunta-punta sa Thessalonica para magawa niya yung kanyang nais gawin at tulungan sila na lalong lumago sa pananampalataya. Pero si Satanas, hadlang ng hadlang. Isipin mo kung hindi nabalitaan ni Pablo ang pagpapatuloy ng mga taga-Thessalonica, sa tingin mo nagkaroon sila ng kaaliwan. Kailangan tayong maging determinado na anuman yung malaking gap sa pagitan natin at ng mga taong pinangungunahan natin at tinuturuan natin, huwag natin hayaang makasingit si Satanas sa gitna, or else maiisip mo na walang kalwalhatian ang ginagawa mo. Maiisip mo sa dulo na ginawa mo ang lahat pero walang nangyari. At iisipin mo sa dulo na malungkot maglingkod sa Diyos sapagkat pinahintulutan mo, Satanas, huwag kang patay. Nasusulat, neither give place to the devil. Napakaganda ng ministeryo. Napakaganda ng Ebanghelyo. Masayang maglingkod sa Diyos pero bakit maraming hindi nakakaranas? Bakit sa mga panahong ito walang ibang tumitisok sa membro kundi pastor din? Bakit walang sumisira ng buhay ng pastor, membro din? Samantalang hindi ganon. Dapat ang bumubuhay ng dugo ng pastor, miyembro na masipag sa Diyos. At walang ibang bumubuhay ang humihikayat sa mga miyembro, kundi ang pastor na matapat sa salita ng Diyos. Pero minsan hindi sila nagkakaunawaan. Nagkakasira-sira sila at sisira ang patutuo ng gawain ng Diyos. Sapagkat hinayaan nila na si Satanas pumasok. Hindi natin yan pahihintulutan. Hindi pwedeng yung kalwalhatian ng Diyos sa buhay natin makuha pa ng iba. At hindi pwedeng yung kasiyahan dapat pinatamasa natin kasama ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso, mawawala pa. At sasabihin natin,
walang kwenta maglingkod sa Diyos? Huwag, mga kapatid. Naiintindihan nyo sa inyong mga kalooban na ang sinasabi ko ay katotohanan. At ito ay salita ng Diyos. At panghuli, meron tayong pag-asa na hindi tayo naghihintay sa Diyos na para tayong nagbibilang ng post. Meron tayong pag-asa na nawa balikan tayo ng Panginoon na nasa gawain tayo ng Diyos. Talatang 19. Ano ang aming pag-asa? Ano ang aming katuwaan? Ano ang aming korona? Ano ang aming may pagmamalaki? Hindi ba kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito? Pasalamat ako sa Panginoon, tinawag niya ako sa ministeryo. Alam ko kung para saan ako babalikan ng Panginoon. At hinihingi ko sa Panginoon na kayo rin. Itinuturing ko kayong mga kamanggagawa sapagkat lahat tayo ay mga lingkod ng Diyos. Hindi pinakikiusap ko sa inyo mga kapatid. Alamin ninyo kung para saan kayo tinawag ng Diyos at para saan kayo babalikan ng Panginoon. At huwag niyong hayaan na balikan kayo ng Panginoon na hindi kayo umuso. Maluwalhati ang paglilingkod sa Diyos at matitikman niyo yun kung maglilingkod kayo sa Diyos. Masaya ang maglingkod sa Diyos kung talagang maglilingkod tayo sa Diyos. Yan ang aming pag-asa. Bumalik nawa ang Panginoon. Na meron tayong masasabi, Panginoon, ito ang aming naging kaluwalhatian para sa iyo. Ito ang aming naging kasiyahan para sa iyo. Ang lahat sa dulo ng panahon, lahat ng bagay ibibigay natin sa paanan ng Panginoon. Sapagkat wala ng ibang karapat-dapat dito sa Diyos. Ang lahat ng papuri ng tao sa ngayon ay hindi importante. Ang pinaka-importante ay kung haharap ka sa Diyos. At sasabihin niya sa iyo, matapat at mabuting katiwala. Matapat at mabuting lingkod. Kaya mga kapatid ko, ang papuri ng tao ay hindi importante sa panahon ito. Ano pa ang pamimintas ng tao? Ano pa ang panguusig ng tao? Sa langit, hindi mo na yan maririnig. Umasa tayo. Nawa balikan tayo ng Panginoon na ating ikinasisiya at niluluwalhati ang Diyos sa gitna ng Iglesia. Palahan tayo ng Panginoon. Nawa pinagpala kayo ng salita ng Diyos sa inyong hapon. Sa oras ng ating pananalangin, ang lahat ay nakatipikot na kayo po. Ang una kong tanong, niluluwalhati mo ba ang Diyos? At niluluwalhati ba ang Diyos sa buhay mo? Pinaglayunin ng Ebanghelyo. Habang tayo nananalangin, masaya na ba sa Panginoon? Ikinasisiya mo ba yung mga tinuturuan? Hindi mo kahit hindi ka guro sa simbahan, kung meron kang dinidisipulo, kung may kapatiran kang pinagtitiisan na matuto siya na mag-usap ka na ng kalataya, sana maging kasiyahan mo rin. Ano ang kasiyahan mo, Panginoon? Humingi ng kasiyahan sa Diyos, sapagkat ang kasiyahan sa Diyos ay ang kalakasan. Ngayong gabi, oras ng panalangin,
Salamat tayo sa Panginoon. So, yun.